Magandang hapon, STEM A. Oy! Kami ang Group 4 at ngayon isasadula namin ang nangyari ukol sa ating pambansang wika noong 1934. Are you guys ready? Ready na lahat? Yes! Yes! Magandang hapon sa iyo, madlang people! Yes! Yung boy RXB. Nandito naman tayo upang matuto ng panibagong aralin. Let's go! Sa araw na ito, muli nating babalikan ang ating kasaysayan bilang mamamayang Pilipino. Ngayon, hindi ba kayo napatanong kung bakit ang ating wikang pambansa ay tinatawag na Filipino? Anong proseso ang isinagawa upang umabot tayo dito? Let's take it away! Nagdudulot sa akin ng di matingkalang kasiyahan ng may pahirap ko sa inyo na ika-41 anibersaryo ng pagmamartir sa isa sa pinakadakilang tagapagpanganap sa nasyonalismong Pilipino na inilagda ko na naging karangalan ko rin. Isang kautusan sa konstitusyon na aking nilagda na nagsasabi sa isang katutubong wika na maging batayan sa pagpili ng pambansang wika sa ating bayang Pilipinas. Magandang hapon po mga kapwa senador at mga natatanging panauhi. Sa ngayon, nais kong simulan ang isang maayos at makabuluhang talakayan tungkol sa isang napakahalagang issue sa ating bansa, ang opisyal na wika. Bilang mga kinatawan ng ating mga mamamayan, mahalagang pag-usapan natin ang bagay na ito at suriin ang mga posibleng epekto nito. Nagbubukas na po tayo ng talakayan hinggil sa opisyal na wika ng Pilipinas. Mas mabuting Bisaya na lang ang gawin nating pambansang wika dahil mas marami sa mga Bisaya na tao ay meron sa Visayas at saka sa Mindanao. Para sa akin, nais kong gawin natin ang pambansang Bisaya kapag ikaw ay mamapalagyan at mag-usap sa mga Amerikano at sa ibang bansa para sa ating kalakalan. Total, napag-usapan naman natin ang pambansang wika ng Pilipinas. Kung hindi Ingles, ay pwede namang Espanyol. Total, may mga universidad naman sa ibang bansa na makakapagturo nito, di ba? Hindi huli mga sinasabi niyo. Dapat paalam natin sa mundo na hindi na tayo mamamayan sa ilalim ng watawat ng Espanya o ilalim ng anino ng watawat ng Amerika. Napakahalaga para sa akin na yakapin at halagahin ang ating kalayaan at kakayahan ng ating bayan, ang ating sariling wika. Karapatan lamang natin ang kalayaan kung kaya natin itong protektahan ang ating mga mamayan. Dahil ang ating mamayan ay nasa ating sariling wika. Dahil ang wika, anuman ang bansa, ay nagsisilbing isang makapangyarihang paraan upang mapaigag ang ating mga damdamin, pagkukunan ng kaalaman, at most importante, ang pangangalaga ng ating mga karapatan. Para sa akin naman, mas maganda talaga kung Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas. Bukod sa ang Maynila ay sentro ng ating gobyerno at kalakalan, ang ating mga pambansang bayani rin noon ay nagsasalita ng Tagalog, tulad din ako si Rizal, Andres Bonifacio, at Apolinario Mabini. At sa katunayan nga, Tagalog ang opisyal na lingwahe na ginamit ng mga katipunero noon. Kaya para sa akin, mas maganda talaga na Tagalog ang ating opisyal na lingwahe. Nag-guess nyo ba yun, guys? Noong 1934, nagtawag ng isang konstitusyonal na konvensyon at pinagtalunan kung ano ang itatatag bilang ating wikang pambansa. Nagkaroon ng pagtatalo ang wikang katutubo sa wikang Ingles. Ngunit tinaguyod ni Lope K. Santos ang wikang katutubo sa pamamagitan ng paglagay ng pamantayan na dapat ang wikang pambansa ay ibatay sa wikang umiiral. Yeah,